Good evening guys, good evening mga kababayan. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng burong isda. So ito yung ating isda. Ito ay binili nating sariwa. Nilinis na natin, inalis natin ng kaliskis, palikpik, at saka yung mga laman loob niya, hasang, kung ano-ano pa dyan. Bituka. Tapos nilinis nating mabuti guys. Dapat ito walang kung ano-ano mang batik-batik ng dugo, ganon. Malinis na malinis. Running water. Tapos binabad ko sa tubig na may asin, and then hinayaan ko lang ng ilang oras. Pagkatapos noon, inahon ko at nilagyan ko ulit ng purong asin, tsaka binabad ulit. Pinatiktikan. So ito guys, sinatiktikan na ito. Lalagyan na lang natin ng, ayun yung tubig niya oh. Lalagyan na lang natin ng kanin. Ito yung kanin natin. Guys, konti muna. Ako, konti lang muna yung nilalagay ko. Kasi binuburo ko muna mabuti yung isda. Pag alam ko nang malambot na yung isda, pati yung ulo niya, ganyan. Yung ulo, kasama kasi. Pag malambot na ito, saka aalisin ko naman yung inilagay kong kanin na may asin. Papalitan ko ngayon ng bago. So, ganun ang ginagawa ko guys. Yung iba, huwag nyo lang ilagay yung ulo, puro laman lang. Pwede na yon dire-diretso. Pag yung unang lagay nyo ng kanin, yun na rin yung lulutuin nyo. Para mabilis, ginagawa ng iba, fillet. Ito guys, yung nauna ko nang ginawa. Ito is 7 days, 1 week na siya. So, ayan. Ganyan lang ako gumawa guys. Magsasaing ka lang ng normal na kanin. Lagyan mo ng asin, palamigin. No, palamigin mo, lagyan mo ng asin. So, tapos papalamanan mo ng kanin. So, ayan. Tapos, depende sa inyo, dapat every other day or every 4 days, 3 days, ganon tinitingnan ninyo. Pinapasingaw kumbaga. Tapos makikita nyo dun kung maamoy nyo, makikita nyo kung pwede na. Maamoy nyo dahil maasim na, makikita nyo kung malambot na. Ito kasi ang matigas itong ulo. Pero pag na-ferment naman to ng maayos, malambot ito. Malulusaw po ito, itong ulong ganyan. So, ayan lang guys. Paggawa ng burong isda.